Hello, hello, Libra Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 24 hanggang 30. Ano po naghihintay sa inyo sa huling linggo ng Agosto? Alamin natin. But first, ang mga mahal kong Libra, ihanda mo na ha, ay yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, hintayin niyo po yan. Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. Meron kang, nice. Siya nga pala, thank you ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yan. Thank you. Naway kayo po ay patuloy pong sumuporta sa akin. At yung love and support nyo, salamat po. So like, share, comment, and do not skip your lovely ads. Okay? At the bottom, meron po kayong the Chariot card. Lovely, lovely, lovely. Sabi dito ng yung spirit guides, panahon na para umabante ka tungkol sa isang bagay. Kung meron kang pinapatagal, meron ka pang pinagmumuni-munihan, meron ka pang pinag-iisip-isipan dyan na balak mong gawin, ito na yung moment na sinasabi ng yung spirit guides na ready ka na. Akala mo lang hindi. Pero panahon na para gumalaw patungkol sa pag-abante ng isang bagay. The universe is supporting you on this journey. Meron ka talagang iiwanan. Panahon na para sa pagbabago. Ramdam ko na nasa kamay mo yung manibela. Either paabante ka or pakaliwa or pakanan. Ang importante gumagalaw ka patungo sa mga bagay na ikaka-asenso mo. Huwag mo laging isipin na hindi pa ako ready o hindi ako marunong. Ramdam mo yan na you need to begin something now. Congratulations. Especially here in your core energy, meron kang the Tower card. Tower card's all about changes. Meron nang nabubuwag, meron nang nadudurog or nagbabago sa buhay mo. At ramdam mo na panahon na para sa pagbabagong ito. Halimbawa, panahon na para lumipat ng ibang trabaho, lumipat ng ibang pwesto, o lumipat ng bagong strategy tungkol sa iyong negosyo, no? Meron kang mga ia-apply na pagbabago dahil meron nang hindi gumagana, 'di ba? So kapag naramdaman mong teka, I need to upgrade, I need to improve, I need to do something better para mag-rebuild yung tower mo and totally matanggal yung mga dapat matanggal. Kumbaga ito yung panahon ng pagre-renovate. Yan. Nire-renovate mo ang buhay mo at pumupunta ka sa gagana para sa'yo. Okay? Halimbawa, this week na-realize mo ay parang hindi na gumagana yung taktika ko sa pagbebenta online ng pabango. So, ano yung dapat kong gawin? So, maghahanap ka ng paraan at iiwanan mo yung makaluma para this time around, successful ka. Parang ganon. Okay? Clarify natin. The Tower cards being clarified by... So, mga Libra, ano ba tong mga bagay na gusto mo sanang iabante pero takot ka sa pagbabago? I-comment mo nga yan. Ano yung mga handa mong pagdaanan na changes na kinakailangan ngayon para umabante yung isang bagay? Ano ba yung planong yan? Comment down below. Tower card, the Justice card. Ikaw to, Libra. Pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo this time. So sinasabi dito na kahit nagbabago ang paligid, nakatadhana ito. Kumbaga, tinutulungan ka ni universe na makuha mo yung karapat-dapat para sa'yo. Siguro dati, marami kang sinakripisyo, marami kang pinaubaya, marami kang hinayaang mangyari para lang sa gusto ng iba. Pero ngayon, ikaw naman ang bibiyayaan, ikaw naman ang bibigyan ng chance na makasulong. Kaya kung ano yung changes na kinakailangan dito, yakapin mo. And this time around, pinapayuhan ka to really do your job. Kalkalin mo, alamin mo yung paraan, alamin yung proseso, alamin mo yung batas doon, alamin mo yung guidelines o requirement para pagpunta mo doon, dire-diretso ka. Okay? You really need to move forward and charge forward. At the bottom, the Nine of Pentacles. Panahon to para pagyabungin mo yung pansarili mong pera
or wealth, no? Halimbawa, balak mo magtayo ng negosyo, magtayo ng sideline or racket, ganyan. Kaya kailangan aralin mo siyang mabuti at baguhin mo yung mga dapat baguhin para ma-enjoy mo yung magandang outcome dyan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the justice card. Sabi dito, balance, balance, balance. At sabi niya, do not jump into conclusions. Hindi daw pwedeng wala kang pinanghahawakan sa mga bagay na gusto mong gawin. Halimbawa, you are planning na mag-apply sa ganitong school bilang teacher ka, pero hindi mo muna inalam kung meron bang slot doon. Bumitaw ka kaagad sa luma mong trabaho nang walang kasiguraduhan sa pupuntahan, 'di ba? So kailangan balanse mo munang titignan before charging forward. Narinig ko dito na meron ka mga impormasyon na dapat makita muna at balansehin mo, tignan mo kung kaya mo ba or hindi bago ka gagalaw. Okay, halimbawa, naghahanap ka ng bagong bahay na malilipatan, mas mura, pet-friendly, malapit sa komersyo, malapit sa bayan. Lumipat ka kaagad, pumirma ka agad ng kontrata for the lease without noticing na yung bahay palang lilipatan mo ay malapit sa isang bar. So maingay paggabi, di ba? So before jumping into conclusions, make sure na inaral mo muna siya. Parang ganon. Clarify natin. Kumusta ka today, Libra? Ano pong pinagkakaabalahan ninyo while watching? Ano pong ang trip nyo today? Ano pong pinagkakabisihan ninyo? Justice, the Ten of Swords. Yes. Sabi dyan, para hindi ka mauwi sa wala, para hindi ka mabokya or matalo or madehado sa mga gagawin mo, alamin mo na lahat-lahat. Kung kontrata man yan, kung bagong trabaho or bagong pagkakaperahan, make sure na hindi ikaw yung dehado, na hindi ka babagsak dyan or hindi ka uuwing talunan. Kaya kailangan alamin mo na lahat-lahat. Okay? At the bottom, the Eight of Swords. Sabi dyan, palagi kang may paraan, palaging may solusyon, palaging may lusot, no? Sa lahat ng problema mo. Kaya importante, armasan mo sarili mo ng knowledge, ng kaalaman para lagi kang may galaw at hindi ka ma-stuck dyan. Okay? Pinapayuhan ka rin dito na piliin laging bumangon. Kapag nadapa, kapag nabokya, kapag merong natapos or may natalo or may nabuwag sa buhay mo, hindi yan ending. Okay? May chance ka pa para umalagwa sa mga bagong bagay. Kaya be brave, be strong, always plan ahead. Nang sa ganon, merong andar na maganda para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron kang the Queen of Swords. What you need is clarity. Clear mind para sa buhay mo this month and sa mga susunod pang mga taon. Pinapayuhan ka na magkaroon ng isang goal na talagang susugsugin mo this time. At yung goal na yan, dapat sigurado kang papanindigan mo. Hindi pwede na, ay, gusto ko nang ituloy yung dream ko na makapagpatayo ng parlor. Pero mamaya, after a week, sabi mo, ay, ayoko pala, hindi ako sigurado. Kailangan malinaw sa'yo kung ano yung gagawin mo. Armasan mo sarili mo ng katotohanan para madali mong tumbukin yun. Okay? Panahon to for you to really move out from your past. Putulin ang mga connection mo sa mga maling tao, sa mga asungot, sa mga toxic, para maging mas magaan sa iyong umabante sa future na pwede mo i-create for yourself. Example, ikaw ay nagbabalak na makapunta na ng Korea dahil mas malaki ang sweldo doon. Na-realize mo, ay, Korea na lang ako, mas okay ang job doon, kahit mapagod ako sa factory, at least lahat ng anak ko mapag-aaral ko. Yun yung katotohanan na malalaman mo na, ay, yung trabahong yun, swak na swak, pambayad sa bahay, swak na swak, pambayad sa tuition fee. So, puputulin mo yung ugnayan mo sa luma mong trabaho, sa career na iiwanan mo, para makapag-focus ka dito. Parang ganon, no? So, kailangan clear sa'yo kung ano man yung pupuntahan, kung ano yung balak mong gawin, para maging madali sa'yo kung ano yung dapat mong bitawan at aksyonan. Okay?
Queen of Swords, meron kang the Lover's card. It's all about your decision and choices. Ngayon, panahon na para manindigan ka sa isang malaking choice. Aatras o aabante? Kikilos or uuwi? Maduduwag or tatapang? Kailangan meron ka talagang panindigan ngayon ng isang bagay. At isang bagay na yan ang magpapalapit sa puso mo na, ay, kayang-kaya ko to. Lumiliwanag na yung future ko. Okay? Importante yan ngayon. At the bottom, the Page of Pentacles. I-prioritize mo kung ano man yung bagong bagay na yan. Aralin, buting tingin, kung kailangan mag-research, kung kailangan manood sa YouTube ng tutorial, kung kailangan mag-undergo ka ng training, workshop, seminar, gawin mo para maging effective ka at prepared ka sa pupuntahan mong choices ngayon. Katulad ng example ko kanina, kung talagang ang plano mo ay makapagpatayo ng parlor, aralin lahat tungkol sa parlor, yung mga gamit, equipment, products, yung pwesto, aralin mo kung saan mabenta, yung mga kliyente, saan ka kukuha ng mga kliyente and also mga empleyado. Dapat aralin mo para magkaroon ng epektibong outcome sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, merong exciting ng bagong bagay na bubuwag sa makaluma mong bagay. Example, parang feeling mo panahon na para iwanan tong trabahong to. Halimbawa, ikaw ay nasa factory sa Maynila, halimbawa. Tapos na-realize mo, ayoko na nito, ayoko nang tahakin to. At naisip mo na gusto ko nang pumunta sa New Zealand. Meron akong tita doon, mag-DH na lang ako kasi mas malaki ang sweldo, ganyan. So, binubuwag mo yung makaluma mong buhay ngayon para yakapin ito. Kasi na-excite kayo na parang, uy, exciting yun ah. Parang yun ang para sa akin. So kung ano yung realization na yan, tapatan ng impormasyon. No? Ano yung dapat kong gawin para papasukin to? Ano yung dapat kong gawin para maasikaso ko to? Yun ang mga kailangan mong asikasuhin ngayon. Na kung meron mang nabubuwag, merong exciting na bagong bagay para sa'yo. At yun yung nakatadhana. Okay? Kumbaga, divine justice yan. May matapos man, may bagong darating. May mag-end man, may exciting new journey para sa'yo. Okay? Ace of Wands, the Wheel of Fortune. Wow, wow, wow. Talagang hindi ka pinapabayaan ni universe. Sabi niya, yakapin mo tong bagong bagay na to, dito ka suswertehin. I-prioritize mo tong bagong exciting journey na to, dito iikot ang kapalaran mo. Kaya talagang susugod ka eh. Sabi mo, now is the time. I don't want to waste this. Ngayon lang to dumapo, kaya susulitin ko to. No? At ito yung bubuwal sa makaluma mong buhay. No? Yan ang tatapos sa makaluma mong galawan. Na noon salat na salat, walang-wala, plakda or bokya, pero dahil may dumating na exciting opportunity, iikot dyan ang kapalaran mo. So congratulations. At the bottom, 10 of Wands, 10-10, sinasabi dyan na ending of a tough cycle. Yung mahirap, yung mabigat, yung nakakapagod, yung nakakaupos, matatapos na yan. At papasok ka sa new cycle ng buhay mo. Congratulations po. In your near future, meron ka the Ace of Cups. Happiness. Happy life. Ramdam ko dito na napakasaya ng puso mo. Dahil na-accomplish mo yung bagay na lalakarin mo ngayon. Totally Libra, simula ito ng pagbabago ng life mo. Siguro dahil malapit na yung season mo, no? By September 23, that is the start of Libra season. So, meron kang ligayang matatamasa pag pumasok na yung sign mo. Malapit ka na eh, malapit na yung season mo, no? So, ito yung simula ng paggalaw. Kaya may binubuwal, may tinatapos, meron kang mga dapat panindigan na bago, meron kang new opportunity na dapat mo yakapin. It's because hinahanda ka for your blessing. Ito, yung makukuha mong magandang bagay kapag gumalaw ka ngayon. Okay? Napakaganda. Sabi dito, hindi yan darating kung takot kang lumarga. Okay? Kaya tanungin mo sarili mo today, Libra, ako ba'y duwag? Ako ba'y takot humakbang?
Ako ba'y takot sa pagbabago? Ako ba'y ready to take a risk and grow and charge forward? Kasi kung yes, ayan, Magician card, makukuha mo to. Magician's all about manifestation. Talagang mapapasayo yung bagay na hiniling mo kapag nagpakatapang ka ngayon. Deserve mo to because marami kang ni-risk or sinugal or inilaban ngayon. Kaya importante ngayong linggong ito ang kilos mo, Libra. No? Should you pursue it? Should you walk out and charge forward or hindi? Nasa kilos mo yung sagot kung paano ito darating sa life mo. At the bottom, the Two of Pentacles, balanced life. Kapag nakuha mo na yung nais mo, kapag napagtagumpayan mo yung minanifest mo, ramdam ko dito yung balancing buhay. Hindi ka takot, hindi ka problemado, hindi ka nag-iisip kung paano yung next month, paano yung next year, paano yung pagkain namin. Kasi nga balance na-accomplish mo yung para sa'yo talaga this time. So, anong dapat gawin? Hayaang magbago yung dapat magbago. Yakapin yung bagong kapalaran. Charge forward with the truth and be clear for the future. Huwag maduwag para sa mga dapat yakapin para mangyari ito. Okay? In your challenge, meron kang the Two of Pentacles. Two, sabi niya, alignment. No? Salubungin mo yung biyaya para sa'yo. Halimbawa, balak mo maging singer pero ayaw mo naman kumanta. Balak mo maging attorney pero wala ka namang balak mag-aral ulit, di ba? Or balak mo magkaroon ng pwesto sa SM na isang food cart or isang food business pero hindi ka naman nag-i-inquire. Yun ang alignment. Salubungin mo yung mga bagay na pangarap mong gawin. Okay? Here, this week, ang problema mo ay balance, no? Parang nakatutok ka sa isang bagay tapos yung ibang aspeto ng buhay mo napapabayaan mo na. Halimbawa, you're so focused on work, nakalimutan mo nang i-check yung negosyo mo or yung bahay mo or yung mga anak mo. No? Kaya kailangan balanse ka this week. Importante na may oras ka sa iba't ibang bagay na mahalaga sa'yo. Kaya ischedule mo yan. Gumawa ka ng journal, yung calendar mo sa phone or sa kalendaryo mo sa pader. Sulatan mo yan ng mga schedule mo para lahat mapanghawakan mo ng tama. Pinapayuhan ka rin to work hard, play hard. If you're busy with a lot of serious things, dapat magkaroon ka rin ng time for yourself. Ramdam ko dito yung overwork ka or baka ma-burnout ka. Kaya importante na balanse. Okay? Two of Pentacles, the Judgment card. Meron ka mga bagay na kailangan mong makita ng totoo. Halimbawa, ay, na-realize mo na hindi ko na pala naasikaso yung garahe namin. Baka dinadaga na yun. O kaya ay, na-realize mo na masyado ka nagbibigay sa friend na ito. Pero in return, hindi naman niya binabalik yung same love or same friendship. So, babalansihin mo na yung mga bagay-bagay para makita mo na mahalaga pa ba to? Worth it pa ba to? Okay pa ba to? Parang ganon. Temperance card. Marirealize mo this week kung ano yung mga bagay na worthy ng pagod. Na bakit ko ba pinagtsatsagaan yan? Parang ganon. Bakit ko ba tinitiis to? Bakit ko ba nilalakad to? Bakit ko ba kinakaya yun? Bakit ko ba pinagpipilitan yun? Marirealize mo yan eh. So kapag narealize mo na yung iba dyan ay hindi mahalaga, bibitawan mo na. At handa ka ng pagpaguran, pagpawisan, pagtiisan, yung mga importante lang. Okay? In your fortune, meron kang the Seven of Swords. Sabi dito, napaka-fortunate nito. For other Libra dyan, makikilala mo na kung sino yung totoong friends mo. Kung sino yung totoo sa'yo. At mabubuwal na yung mga maling friendship, mga maling connection, mga maling kaibigan na parang feeling mo, kilala na kita. Hindi ka pala totoo sa akin. Ay, kilala kita. Ikaw pala yung talaga yung sumusuporta sa akin ano man ang mangyayari. So merong pagbuwal ng maling friendships and maling connections, which is good for you. Swerte ka doon kasi handa mo nang bitawan yung mga maling kaibigan, di ba? But for others, napakaswerte mo dahil this week, makakahanap ka na talaga ng tamang solusyon. Tamang solusyon para makaabante ka na sa isang bagay. Kung parang feeling mo nakatali ka, wala kang magawa, this week, may magagawa kang paraan to accomplish your problem. Congrats. Clarify natin. The Seven of Swords,
Nakita ko rin dito na kung meron ka naman daw gagawin, isekreto mo muna ha. Huwag mo munang ipamalita para walang mangialam. Okay? Seven of Swords, the King of Cups. Happy heart. Ramdam ko dito yung kapanatagan ng puso mo na ayoko nang masyadong maraming magulo. Kahit ako lang mag-isa dito, gagawin ko to. Meron kang contentment doon and assurance na kapag konti lang yung gumagalaw dito, ako yung punong abala, ako yung tahimik lang ng kumikilos dito, mas payapa ka eh. Walang chaos, walang ingay, walang gulo. 'Di ba? And for others, mas papahalagahan mo ngayon sarili mo after knowing and discovering yung mga taong mali sa paligid. Okay? Full card. Ready ka na to step forward on something new. Hindi ka na takot na umalis sa certain group kasi sabi mo, papahalagahan ko na sarili ko, iingatan ko na sarili ko, bahala na sila. At yung bagong simula, hindi ka takot maging independent at mag-isa. For others, itong bagong strategy na gagawin mo, ramdam mo sa puso mo na this is the time. This is my only way na effective sa akin, kaya susugal ka na ngayon. Ready ka nang i-apply itong bagong strategy na alam mong tama. Congratulations, narinig ko dito, good outcome, and you're very, very happy sa mga mangyayari. Congrats, okay? In your divine messages, meron kang the Six of Pentacles. Pinapayuhan ka ngayon, Libra, na kilalanin mo, balansehin mo kung kanino ka dapat naglalaan ng pera, time, energy, and money. Kasi nakita ko dito naglalaan ka sa mga maling tao, sa mga maling bagay, kaya baguhin na yan. Huwag ka nang mahiyang bawiin yung energy na binibigay mo. Kasi hindi mo deserve na lokohin ka, isahan ka, or i-manipulate ka. Ilaan mo na lang yan sa mga karapat-dapat. Okay? Huwag kang papabulag sa emosyon mo or sa gaslighting nila or sa mga paninisi nila. Pag alam mong dapat ng putulin, dapat ng tigilan. Okay? Six of Pentacles, the Ace of Pentacles. Yes, ngayon, ililipat mo na lang yung attention mo sa kapaki-pakinabang at alam mong meron kang mapapala. Sa mga naghihintay dyan ng bayad or konfirmasyon or go signal, ibibigay siya sa'yo. Iyong-iyo ito. Congratulations. Sa dinami-dami na pwedeng pagbigyan, ikaw ang binigyan. So, panahon mo to para kunin yung pagkakataon para makalarga ka na. At the bottom, the Three of Pentacles, makipagtulungan ka daw sa mga karapat-dapat na tao para mas bumilis, mas dumali, at mas maging effective itong ilalaban mo. Alam ko, sinabi ko sa iyo kanina na you can do it solo, ayaw mo na maingay, ayaw mo na magulo, ayaw mo na may pakialamero, pero dapat mo daw ma-realize na may mga valuable people pa rin sa paligid na makakatulong sa'yo. So wag mong sarahan ang sarili sa mga magaling na tao na pwede kang gabayan paabante. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have moon changes in your life. Yes, talagang merong pagbabago, may darating, may iiwanan. Yakapin mo yung changes. You also have wedge, someone is trying to come between you and a friend or something that you want. Meron talaga mga pumipigil sa'yo or humaharang sa'yo para makuha yung gusto mo. At yun yung mga dapat mong ma-realize. Ano ba yung mga yun? Aksyonan mo agad kapag nakita mong ay hinaharangan niya ako, ay ito yung problema, ay ito yung aberya, asikasuhin agad. At huwag i-ignore, huwag kalimutan or huwag pabayaan. Aksyonan mo agad para makaabante ka ng dire-diretso. Another message, you have both money or property through an inheritance, winning or windfall. May darating daw pong pera sa inyo. Depende yan sa kung saan manggagaling. Maaring panalo, bayad, or mana, or talagang paldong-paldo sa money aspect. You have mountain, major challenge to overcome. Meron ka talagang mga dapat ipanalo, ilaban, at asikasuhin ngayon. Pero sabi dito, it will be successful kung matapang kang umabante. Kaya depende yan sa'yo, Libra. Ikaw ba'y duwag or balak ng umatras? Meron kang challenge na dapat i-overcome at kayang-kaya mo yan. Okay? Ang outcome ni Libra for August 24 to 30, the Ace of Swords. Wow, 1-1-1. Talagang meron kang bagong gagawin. New door, new chance, new opportunity. At malinaw sa'yo this time kung ano yung purpose mo. Na parang,
This week, yun ang gagawin ko. This week, ito ang direction ko. This week, ito ang biyahe ko. Parang ganyan. Kapag clear sa'yo yung gagawin mo, tumbukin mo, ipanalo mo. This is a breakthrough card. Ibig sabihin, kung ano man yung tatahakin mo ngayon, kayang-kaya mo siyang ipanalo at ma-accomplish this time. Okay? Ace of Swords, meron kang The World card. Beautiful. Accomplishment, success, tagumpay. Nakita ko dito na para makukompleto mo yung isang bagay. I'm hearing may reward, I'm hearing may bayad, no? Or may asenso dyan. So congratulations. Emperor card, really you're gaining back the control of your life. Ready ka nang tapusin yung mga dapat tapusin at makompleto yung dapat makompleto para makalarga ka na sa next level ng life mo. Many of you are traveling. Parang handa ka nang bumiyahe, handa ka nang puntahan, matapang ka na ngayon para i-accomplish siya. Good luck po and congrats. Patuloy ka lang lumaban para matapos mo at maka-next level ka na. This is your chance for something better, kaya gawin mo yung best mo. Okay? Congratulations. So Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Think of your one question. Inhale and exhale. Ang sagot sa yung tanong, you have the Nine of Wands, the Hierophant, and then the King of Pentacles. At the bottom, you have the Strength card. Sabi dito na yung spirit guides, magpasensya ka, magtiis ka, magtiyaga ka dyan sa question mo. Kailangan mo ngayon magpakatibay, Libra. Okay? And do not quit. Your spirit guides are asking you na, uy, may chance ka pa. May pagkakataon ka pa ha. At pataas ka na eh. Kaya kailangan ngayon, Libra, na palawakin mong isip mo. Palawakin mo ang knowledge mo. Magbasa-basa ka, mag-research ka, magtanong-tanong ka para malaman mo yung pinaka-effective way para maipanalo yan. Maghanap ka rin ng isang mentor, isang taong accomplished sa buhay o expert dyan sa pinapasok mo para tulungan ka niyang ma-accomplish yan ng tama. Kailangan mo ng gabay ngayon. And this person will lighten your road para makita mo yung tamang paraan para maipanalo siya. You're on the path of stability, of security pagdating sa bagay na yan. Maari mo tong ipanalo or magtagumpay ka dito. Pero kailangan talaga ng gabay para mangyari ito. Kasi you cannot do this on your own. Meron ka mga maling paniniwala na hindi applicable or kulang pa. Kaya palawakin ang kaalaman para totally maipanalo na yan. Okay? This person will be your susi. Isang magaling, mahusay, may pinag-aralan, or merong na-accomplish sa larangan na yan, ang talagang merong realistic kong mga paraan na gagana para sa'yo. So listen, open your heart to learn, to study, and to improve yourself. Kung kailangan mag-training, workshop, seminar, gawin mo para magkaroon ng magandang outcome yan. Okay? Kayang-kaya. Sabi dito, be kind to yourself. Dahan-dahan ka lang, magagawa mo pa rin yan. Okay? So, you can do that. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. May chance ka pa, aangat ka pa, kaya kunin yung pagkakataon na matuto pa para maging permanente, long-lasting yung ginagawa mo. Okay? So Libra, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong August 24 to 30. So po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Libra for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.